Today po, napakabuti ng ating Panginoon. So, nakita ko natin kung papaanong ang Lord patuloy pong gumagawa sa ating pong iglesia. And tunay din po na napakaraming mga bagay ang mga pagpapala ng Panginoon na atin pong tinanggap. Amen po. So, tingnan mo yung katabi kung kilala mo. Okay. Kung hindi nyo kilala yung katabi, tanungin nyo muna kung anong pangalan niya. Kumustahin mo naman kung anong nangyari sa kanya sa buong isang linggo. No, hindi mo alam kung anong pinagdaanan niyan. No? Subalit na nandyan pa rin ang pagsama ng Panginoon. Pinagtatagumpay ni Lord. Amen? So, praise God. So, kung mapansin po natin, napakaraming bakanting upuan. Actually, hindi ho yan bakante. Dinagdag lang ko kayo naging bakante. So, sa mga susunod na mga linggo, pupunuin pa po natin iyan. Ay, idadagdag pa ni Lord ng mga marami pang mga baguhan sa iglesia. Amen po. So, yung mga datihan naman, i-remind natin, magpatuloy sa Panginoon. Amen. Sapagkat mahirap nang biglang dumating si Lord sa mga palatandaan na nangyayari ngayon. Yung ilan nagbabantay pa ng kailang mga itik. Ay, hindi nyo nakuha yung kwento ng itik, ano? Biglang sasabihin, Lord, sasama rin ko ako. Sabi ni Lord, wag muna, walang magbabantay ng itik mo. So, napaka-ganda ng ginagawa ni Lord sa buhay ng bawat isa, maging sa ating pong iglesia. Patuloy na kanyang kagandahan, patuloy pong nahahayag. So, kung mapansin po natin, halos may mga bago tayong kasama sa team, ano? So yung mga elder brother, no? So tanggapin po natin ang mga kapatid po natin ito ng mga baguhan na kasama po sa team. Biglang makikita niyo, so bakit may baguhan sa unahan? Siyempre, pinagpapala ng Panginoon. No? So nakita mo yung katabi mo, baguhan, wag mo lang tingnan, kumustahin mo. No? Ikaw kapatid, saan ka galing? Welcome ka sa Light Church. No? Kahit na matagal mo nang nakikita sabihin mo pa rin, welcome ka pa rin dito sa Light Church. Okay? So, praise God. Maging yung ating pong mga microphone, dadagdagan na din. So, kung gusto niyo sa susunod mag-back up, bibigyan kayo tig-isang microphone. Praise God. Napakabuti nga po ng Panginoon. Ang pagpapala niya ay napakasagana sa buhay natin and maging sa iglesia nito. So, patuloy po natin i-prepare ang ating mga puso sa salita ng Diyos na ating pong pag-aaralan. So, ipagpapatuloy po natin yung ating pong exposition ng Epistle of John from 1 John chapter 4, verse 12 to 16. No? From 1 John chapter 4, verse 12 to 16. Okay? So, dito po natin makikita ang pinakang theme ng Book of Ephesians and ng Book of John ay about love, no? So patuloy ho natin pinag-uusapan ang pag-ibig, no? So tingnan mo yung katabi kung umiibig pa ba yan. So the assurance of God's abiding presence, papaano natin matitiyak na tayo sinasamahan ng Panginoon? And papaano natin masasabi na nasa atin nga ang Panginoon? May mga pagkakataon minsan na nag-claim ang mga cult na nasa kanila ang Diyos at silang tinubos ng Diyos. Subalit, nandoon sa kanila yung takot. No? Nandoon sa kanila yung pagkakabahagi. Nandoon sa kanila yung plastikan. Bakit po? Sa kadahilanan na minsan kiniklaim nila, subalit hindi makita sa kanila ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. So sa umagang ito, tingnan ho natin ang napakahalagang sulat na ito ni John sa mga kapatid po, mga kapatid, no, na nasa panahon ng persecution. Mas lalo pinagtibay niya ang kanilang pananampalataya nung panahon na nasa gitna sila ng pag-uusig. Actually, naisulat ang epistle na ito, mga huling bahagi na ng unang dekada, no? Nasa 90 to 100 AD na isulat po ito, and possible na ito yung mga pinakahuling sulat ng aklat ng Biblia na naisulat. Yung Gospel of John, Epistle of John, and Book of Revelation.
So ngayon, tingnan po natin, no? Tingnan po natin ang katotohanan mula po sa talatang ito sa 1 John chapter 4, verse 12 to 16. Okay. 1 John chapter 4, verse 12 to 16. No one has ever seen God, but if we love each other, no? If we love each other. So, tingnan po natin ang talata. Walang sino mang nakakita sa Diyos. Tama? Bagamat sabi ng awit natin kanina, I saw the Lord. No? Pero mukhang contradiction sa talata natin ngayon. Yes, okay. Yun ho ay vision ni Isaiah, no? Nung sinabi niya, I saw the Lord. Pero sabi po ni John, no one has ever seen God. Okay? Literally, walang makakatingin sa Diyos, no? Dahil na maging si John, nung nakita niya ang kaluwalhatian, sabi niya, kumbaga, pinlagay niya kanyang sarili na siya'y mamamatay sa Book of Revelation, no? Kasi sinabi niya, hindi maaaring, walang sino man maaaring makakita sa Diyos. Maaaring sa pangitain, makikita natin ang Diyos. O yung tinatawag ko nating theophany ng Diyos, no? Yung pag-aanyo or yung nag-transform, but yung tinatawag nating ang Diyos ay nagmamanifest into fire, into a pillar of clouds, no? Pero walang sino mang nakakita sa Diyos sapagkat walang anyo ang Diyos, and ang Diyos ay Espiritu. So, walang nakakita sa Diyos. No one has ever seen God, but if we love each other, okay, bigyan natin diin yung talata dito, at ito yung pag-aaralan po natin sa kabuuan, no? But if we love each other, kaya nga, tingnan mo yung katabi kung mayroong pag-ibig, no? Kurutin mo kung mayroong pag-ibig. So, God lives in us, and His love is brought to full expression in us. And God has given us His Spirit as proof that we live in Him and He in us. Ipinagkala ng Espiritu Santo sa atin. And tingnan ho natin ang mas malalim na kahulugan ito mamaya. Furthermore, we have seen with our own eyes and now testify that the Father sent His Son to be the Savior of the world. All who declare that Jesus is the Son of God have God living in them, and they live in God. In last verse, we know how much God loves us, and we have put our trust in His love. Let us pray. Lord, maraming salamat po at hayaan mo na sa umaga ito, lubos naming mapaghawakan ang iyong salita. We pray, Lord, na sino man sa umaga ito ang nasa panahon ng pain and suffering, Lord, I pray na ang iyong pag-ibig ang siyang kumalinga sa kanila. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy naming maranasan ang iyong pangunguna sa aming kalagitnaan. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At ano man ang iyong ginagawa noon ay patuloy mo isa sa katuparan magpahanggang ngayon. Katagpuin mo nga po kami, O Diyos, at maging ang puso ng bawat isa sa amin na handang tumanggap ng pagpapala ng iyong salita. Purihin ka po, O Diyos, ito po aming dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise God. So, ang anumang pangako ng Diyos ay hindi maaaring magbago. Okay? Dahil ang Diyos po ay hindi nagbabago, hindi pa bago-bago, at hindi kailanman mababago ang Diyos. Ang pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos ay hindi nakabase sa performance po natin. Okay, tanda po natin yan, no? Kung sa mga anak, minsan, sa mga magulang, kung sino ang medyo mabait, medyo mayroong pabor. Kung sino ang pasaway, hindi naman sa walang pabor, nandun pa rin ang pabor. Gustong turuan ng leksyon ng mga magulang. Okay? So sa atin po bilang mananampalataya, ang pag-ibig ng Panginoon hindi sukatan yung kung ano ang magagawa mo, hindi sukatan yung iyong kabutihan,
yung performance mo para ibigin ka ng Diyos. So, kung makikita ho natin, ito ho ay nakadepende sa katangian ng Diyos. So, hindi nakadepende sa kabutihan mo o kahit na sa pakiramdam mo. Kundi nakabase ito sa kanyang katangian, no? Sa karakter ng Diyos. Pansinin po natin yung Deuteronomy chapter 7 verse 7 to 9, no? Sabi niya sa mga Israelita, pinili niya kayo at inibig hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo. Okay? So, hindi pumipili ang Diyos base sa pamantayan ng tao, sa dami o lakas. No? Kung mapapansin po natin, si David, pinili ng Diyos, hindi dahil sa malakas siya. Okay? Kundi nakikita nilo na ang kanyang puso, ang kanyang kalooban ngayon sa pagpipili nito ng Panginoon, ipinakita yung katotohanan sa mga Israelita na hindi dahil sa mayroon sila may contribute kay Lord. No? Hindi dahil sa mayroon silang nagawang mabuti, kundi sabi ng talata, inibig sila ng Panginoon dahil sa kanyang, pinili sila ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig at kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Verse 9, alalahanin ninyo na si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanya at ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 lahi. So, kung mapapansin po natin yung nature, yung character ng Diyos, kaya napakalaga na tayo lumalim sa salita ng Diyos, pag-aralan po ang salita ng Panginoon upang lalo natin makilala ang Diyos. At sa ngayon, pagtiwalaan po natin ang lubos sa kung ano mang pinagdadaanan natin sa buhay. Makita ho natin yung kanyang dakilang plano, yung kanyang kapangyarihan, no? Yung kanyang katangian na magkaroon tayo ng pag-asa sa Kanya. So, ang pag-asa po natin ay tiyak. Ang pagsama ng Diyos ay tiyak sa mga umiibig sa Kanya. So, sa umagang ito, tingnan ho natin ang katotohanan ito, no? We can be assured that God abides in us and we in Him if we see His Spirit producing in us love for one another and compassion of the truth about Jesus Christ. Mayroon pong katiyakan na sinasamahan po tayo ng Panginoon. Mayroon pong katiyakan na masabi ho natin na nasa atin ang Panginoon. So ngayon, pansinin po natin ang katiyakan na tayo nga ay sinasamahan ng Panginoon. Unang-una, we have evidence of His abiding in us when we love one another, no? So, sabi po ng passage, no? Sabi ng talata, walang taong nakakita sa Diyos, no? Kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig, no? So, nakikita yung ebidensya na mayroong Diyos kung tayo po ay nag-iibigan. Anyway, may umiran man yung pag-ibig sa tao o hindi, galit puot man ang nasa Kanya, mga kapatid, nananatili na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At nananatiling mayroong Diyos. So hindi ko yun maaaring mawala o mabura sa kasaysayan. No? Sapagkat siya noon, ngayon at magpakailanman, so hindi nagbabago ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Subalit, pansinin po natin ang katotohanan ito, no? Ang Diyos ay Espiritu, hindi natin maaaring makita ng ating pisikal na mga mata, no? Hanggat hindi pa dumarating ang kaganapan ng maluwalhating buhay sa piling ng Diyos. Ngayon, ang Diyos ay nahayag at nakita ng mga alagad. Nung magkatawang tao ang Panginoong Jesus, no? Nahayag sa kanila, ayon sa sinasabi ng John chapter 1 verse 18, no? So, nakita ho nila yung revelation, no? Nakita nila yung kapahayagan ng Diyos at nakita nila ito dahilan sa Panginoong Jesus.
sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao, nakasama po nila ang Panginoong Jesus. At si Jesus ang pamantayan ng pag-ibig ng Diyos ayon sa John 3:16. No? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang pamantayan ng kanyang pag-ibig, walang iba kundi si Kristo. At yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. No? So, hindi lang sinabi ng Diyos na mahal niya tayo, kundi pinatunayan niya, ipinakita niya, at ito ay nahayag sa krus ng Kalbaryo. Bagamat hindi siya nakikita, no? Sapagkat siya ay Espiritu. At hindi pa rin dumarating ang panahon ng kaganapan ng maluwalhating buhay sa piling ng Diyos. Subalit, nung mahayag ang Panginoong Jesucristo, no? Doon nakita ng mga alagad na siya nagkatawang tao. So, ngayon, maaaring ang tao, no, ay hindi ho nagbabasa ng Bible. May mga tao na hindi ho nagbabasa ng Bible. May mga tao minsan na hindi rin nag-church. Okay? May mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Subalit po, alam niyo po, binabasa tayo ng mga tao. Bagamat hindi sila nagbabasa ng Bible, and anong ini-expect nila kapag sinabing ito ay born again? Anong ini-expect ng mga tao? Ay, samantalang born again. No? Makapag-post sa Facebook, ang daming kalaban. Diba? Ay, born again ito. Nangunguna sa mga sugalan. Ganyan ba born again? Palaging galit sa akin? So, ine-expect po sa mga mananampalataya na makita sa atin ang Panginoon. Amen po. So, kumbaga, tayo mismo, tayo yung pangunahin, tayo yung nababasa ng tao, umaasa sila sa atin na makikita sa atin ang Diyos. Amen po. Yun. So, tingnan po natin, ano? Kung nakikitaan ho tayo ng pag-ibig, nakikitaan tayo ng pagpapaumanhinan, nakikitaan tayo ng pag-uunawaan, nakikitaan tayo ng pagtutulungan, nakikitaan tayo ng pag-aaruga sa isa't isa, nakikitaan po tayo ng pagpapatawaran. Alam niyo po, sa loob ng bahay, kung ang pag-ibig umiiral, nandoon palagi ang pagkakaisa. May mga pagkakataon minsan ng palagay dahilan sa aming mga magulang kung bakit kami nagkakaisa. No? Ang magulang nandiyan upang i-guide ang mga anak. Subalit, ang kailangan ng tahanan ay ang pag-ibig ng Diyos. At ito yung dapat na umiral sa loob ng tahanan. Okay? Kasi kung wala ho ito, darating ang araw, yung mga magulang mawawala. Ano ang mangyayari sa mga anak? Magkakanya-kanya ho sila. Mag-aaway-away sila. Magdidimandahan sila kung may mga naiwang lupa sa paso. Ang kanilang mga magulang. Bakit po? Wala hong pag-ibig eh. Kahit na sa church. No? Hindi natin maaari sabihin, andyan kasi si Pastor June, nagkakaisa pang mga iyan. Huwag niyo ho akong gawing sentro ng pagkakaisa. No? Hindi ho ako. No? Ano sabi ni Pastor Reggie nung nakaraan sa ating leadership training? Naalala niyo pa ba yung mga umattend ng leadership mentoring? No? Pastor, hindi ikaw ang sagot. Hindi ba? So hindi ang pastor ang sagot na mayroong pastor sa church upang tulungan ang bawat isa na lumago sa pananampalataya, magkaisa, ipaunawa ang salita ng Panginoon. No? Pero kapag nawala ang pastor, no? Inalis ng Diyos ang pastor, ano ang mangyayari? Bakit may mga churches minsan na kapag nawala ang pastor, nawawala na rin yung member? Ano ba problema? Ito ay manifestation ng kakulangan o kawalan ng pag-ibig sa isa't isa.
Sapagkat ang makikita na nila yung kahinaan ng kanilang kapwa. Okay? Naunawaan niyo mo? So, kung nandun yung pagmamahala ng isa't isa, mawala man ang pastor, mananatiling matatag ang iglesia. Mananatiling nagtutulungan ang bawat isa. Nagpapaumanhinan ang bawat isa. May pagkakamali man, nag-uunawa, nagpapaumanhinan. Bakit po? Sapagkat umiiral ang pag-ibig ng Diyos. Nangingibaw ang pag-ibig ng Panginoon. No? Minsan sa mga mag-asawa, ganun din. Di ba? Kung mahal mo ang iyong asawa, may mga pagkakataon minsan na may asawa na, and then asar na asar. Yung asawa, no? Mag-post sa Facebook, mag-post sa My Day, mag-post sa Note, no? Na yung kanyang asawa, nakita niya may kasama. Kung mahal mo yung asawa mo, umiwas ka na. Okay? Galit pa rin yung asawang may kaangkas kang iba. Hindi ka naman rider, hindi ka naman grab driver. No? So, huwag ka na mag-aangkas pa. Mahal mo yung asawa mo. No? Pero, mahalagang makita mo yung itong linggong ito, no? Masyado napaka-viral yung isang CEO ng Astronomer, no? Nahuli, no? Sa isang concert ng Coldplay. Hindi naman ako nanonood, nagkikichismis lang. Viral yung nakahag yung lalaki doon sa likod, no? And lumabas yung asawang babae at nagsabi, akala ko nagpapakahirap siyang magtrabaho para sa amin. Yun pala, ganito yung ginagawa. Hindi niya mahal yung kanyang pamilya. Hindi niya mahal yung kanyang asawa. May iba siyang mahal. Hindi niya na itago. Biglang yung camera, yun hong mahirap. Sa paunti-unting bagay na ginagawa, biglang yung camera ni Lord nakatutok sa'yo. Kasama na mayroong pana na mayroong apoy. So, hindi maitago sa takdang panahon na doon palagi ang consequence. So, bakit po? Ang problema, yung pag-ibig nanlalamig yung pagmamahal. So, ngayon, makita ho natin ang kahalagahan nito. Palaging mayroong pagkakaisa, bagamat minsan may problemang dumarating, kung nandoon yung pag-ibig, nandoon yung pag-uunawaan, mayroong pagpapatawad sa isa't isa. Mayroong pagpapaumanhinan, mayroong pagtutulungan ang isa't isa kung umiiral ang pag-ibig. And mahalagang maunawaan natin, ang pag-ibig nito, hindi lamang yung pag-ibig na natin bilang tao, kundi ito yung pag-ibig na ipinaranas sa iyo ng Panginoon. No? Sapagkat mas dakila at higit ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos kaysa sa pag-ibig natin bilang tao. Totoo na mayroong limitasyon, mayroong hangganan. Totoo minsan nakakapagod. Yung ikaw na lang palagi umuunawa hanggang huling hininga mo, ikaw pa rin ang umuunawa. Pero kapag nandoon yung pag-ibig ng Panginoon, lahat ng gagawin mo, mayroon kang kagalakan. Bagamat may mga panahon, minsan parang nangihina ka, magpapatuloy ka. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. So napakaganda na ito yung umiiral, unang-una sa tahanan, pangalawa sa iglesia, no? And maging sa ating community, at tayo nakikitaan po nito. Okay? Dahil ito'y patutuo ng pagsama ng Diyos sa mga mananampalataya. No? Ang sinasabi natin, mga believer tayo, pero wala tayong pagkakaisa. Believer tayo, pero wala tayong pagtutulungan. Believer tayo, pero wala tayong pag-uunawaan. Wala ang pagsama ng Diyos. Kahit na anong gawin natin pagsusumikap, wala tayong maaabot. No? Nagpapakahirap tayo mag-evangelize, pero dumarating ang panahon na hindi pa rin natin maabot-abot yung community natin. Bakit? Kasi hindi makita sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. Wala rin ang pagsama sa atin ng Panginoon. Okay? May mga panahon nagpapakahirap tayo sa maraming mga bagay. Pero kung gagawin natin, kaya ano sabi ni Apostle Paul
sa 1 Corinthians chapter 13, no? Kung wala naman akong pag-ibig, no? Para lang akong isang batingaw na umaalingaw-ngaw. So, napakahalaga po ng katotohanan ito na makita po natin bilang mga mananampalataya, no? Na nandoon yung presence ng pag-ibig po natin sa isa't isa. No? Mayroon palaging pagsama ang Diyos. Masasabi ho ba natin ngayon na sinasamahan tayo ng Panginoon? Ba't ang hina ng amen? Tingnan niyo muna kung mayroong pag-ibig ang inyong katabi at sa likod. No? Sabihin mo sa iyong katabi, I love you with the love of the Lord. Sinasamahan ba tayo ng Panginoon? Sapagkat nandiyan ang pag-ibig, nandiyan ang pag-uunawaan sa isa't isa, no? Nandiyan ang pagpapaumanhinan, no? Kung mayroon mang kahinaan, nandun yung pagtutulungan, nagpapalakasan. So doon natin matitiyak na sinasamahan tayo. Kung walang pag-iibigan, pagpapaumanhinan, pagpapatawaran, pagtutulungan, wala rin ang pagsama ng Diyos. Wala ang favor ni Lord. Kahit gaano pa yung pagsusumikap. May mga churches minsan na minsan lalapit sa akin, agaas ng counseling. Pastor, nabili ho namin itong gamit na ito. No? Pastor, binawi ho yung 100,000 na idinonate. Pambili sana ng lupa, Pastor. No? So, nagsusumikap pero walang naaabot. Bakit po? Anong problema? Ano po problema? Walang pag-ibig, no? So, walang paglago, no? Walang maaabot sapagkat kung walang pag-ibig, wala ang pabor ng Diyos. Wala ang pagsama ng Panginoon. No? Huwag mong isipin minsan na nasabihado ako eh. Kung ako na lang ang iibig, tapos hindi. Tandaan mo katotohanan ito, sinasamahan ka ng Diyos. Hindi ka lugi. No? Tingnan mo yung katabi, baka nalulugi na. Kanina ka patahimik eh. No? So, ngayon po, ito yung makikita po natin, no? Ito yung makikita natin. So, mahalagang itingnan ho natin ang ating personal na pamumuhay. Nakikita ba ang pag-ibig na ito ng Panginoon sa atin na nagpapakilala na merong pagsama ng Panginoon? No? Nagiging pagpapala ba tayo sa iba dahil sa pag-ibig na nakikita sa atin? Naalala ko yung kwento ni Pastor Reggie, yung testimony niya, nung nasa ospital siya, di ba? Nasabi niya, nagalit siya sa mga pastor. Kasi matapos nung time na exposition niya ng music na yon, biglang dinimanda siya ng mga kumpanya. Matapos yung dinimanda, yung mga pastor na wala. At ngayon pinag-uusapan siya. Sobrang sama ng loob, nagalit siya, ayaw niya na maglingkod sa Panginoon. And then, nung time na yon, na-hospital siya, and then binisita siya ng isang pastor din. No? So nagpumilit ang pastor na ito, na pinuntahan siya, binigyan siya ng saging, at pagkatapos yung pinag-pray, at ang sabi ng pastor na ito, Lord, muli mo hong iparanas kay Pastor Reggie ang iyong pag-ibig. And that time, sabi niya, naramdaman niyang mayroong kagalingan sa kanya. Mayroong kagalingan sa pag-ibig ng Panginoon, pagmamahal ng Diyos. No? Ang totoo minsan, may mga pagkakataon na may mga sugat yung ating mga puso, yung ating kalooban. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Panginoon, pinagagaling niya tayo. No? Kahit na minsan gaano nakatagal yung pangyayari sa buhay natin, once naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, nagkakaroon tayo ng healing sa ating puso. E lalong-lalo na kung mga mananampalataya, visible ang pag-ibig na ito sa isa't isa. Lalong-lalo na sa ating mga tahanan. Doon dapat mag-umpisa
ang pag-ibig na ito. So, yun po ang makikita natin. Ang unang-una, no? We have evidence of His abiding in us when we love one another, no? So, pangalawa, we know that we abide in God and He lives in us because He has given us His Spirit. Mga kapatid, napakaganda nito, no? Hindi yung espiritu ng takot yung ibinibigay sa inyo. Kung kayo naging mananampalataya, pero bago kayo naging mananampalataya, galing kayo sa isang grupo ng mga kulto na walang ibang ginagawa, takutin yung mga miyembro, na pag hindi mo ito gawin, mapapa-impyerno ka agad-agad. No? Kung hindi ka susunod sa pamamahala, mahulog ka sa impyerno. So, ganun yung ginagawa. Walang pagmamahal doon, no? Kumbaga, pinangungunahan sila ng espiritu ng takot. Ngunit sa ating mga mananampalataya, sabi ng talata, nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Praise God. Inilagay sa atin ni Lord ang banal na espiritu upang maging patotoo ng pagsama ng Panginoon sa atin. At kung nasa atin ang banal na espiritu, meron din tayong bunga ng Espiritu Santo. Amen po. So, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang banal na espiritu. Anong ibig sabihin, Pastor, ipinagkaloob? Ibig bang sabihin, nasa Kanya. Ang daming espiritu. Ito, ang ibig sabihin po noon, tayo'y pinananahanan ng Kanyang Espiritu Santo. No? So, kasi tayo po ay templo ng banal na Espiritu. Okay? Kaya nga, ang description ng Word of God, pagdating sa iglesia, hindi itong building na ito. Okay? Kundi ang description ng Word of God sa iglesia ay ang bawat mananampalataya na Kanyang tinawag. Okay? So, tayo ang iglesia ni Kristo. Ikaw at ako ang iglesia ni Kristo, hindi yung building ang iglesia ni Kristo. Invisible ang iglesia ni Kristo, hindi ho visible. Yun ho yung concept ng eklasya sa Bible. So ngayon, ikaw ay pinananahanan ng banal na espiritu. Mayroong pagsamang banal na espiritu. So, Ephesians chapter 1 verse 13, no? Ephesians 1:13. Kayo ba'y naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya? Matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan ng mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ipinagkaloob bilang tatak, bilang tanda ng pagkatawag sa atin ng Diyos. No? Meron tayong tatak, nasa atin ang banal na Espiritu, ipinagkaloob na sa atin na ikaw nga at ako ay ligtas na. Kaya matapos natin itong tanggapin, kailan natin ito tinanggap? Nung tayo'y sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Nung siya ay naging Lord and Savior ng buhay natin, nandun ang pagsama ng Holy Spirit. At mula noon, mayroon ng pangungusap ang banal na Espiritu. No? Kung meron ka pa namang mga bagay na ginagawa na hindi karapat dapat sa tingin ng Diyos, sa harapan ng Diyos, nahihiya ka lang gawin ang bagay na ito. Bakit? Mayroon ng pangungusap ang banal na Espiritu. Sinasamahan ka na kasi. No? Kung dati, wala kang pakialam sino makakita sa iyo sa kalsada sa mga bagay na ginagawa mo. Ngayon, kapag nakita mo yung kapumanan ng palataya, biglang itinatago mo yung sigarilyo sa likod mo. Kaso na yung usok, hindi mo may tago. So, kung titignan po natin, nandoon na yung pagsama, nandoon na yung pangungusap, nandoon na yung pagbabagong ginagawa sa atin ng Panginoon. Mayroon ng conviction sa kung ano ang kasalanan sapagkat mayroon ng pagsama ang banal na Espiritu. Unti-unti tayong binabago ng banal na Espiritu. No?
Yung dating mainitin ang ulo, ngayon maibigin na at maunawain na. Yung dating kapag ka naiinis, sinisipa ang lahat ng makita, maging basurahan. Pero, nung binago ng Panginoon, nasa Kanya ang pag-ibig ni Kristo. So, kung titingnan po natin, kapag sinasamahan tayo ng Banal na Espiritu, dapat na makita din sa atin ang Banal na Espiritu. No? Sa paanong paraan? Eto ho. Galatians chapter 5, verse 22 to 25. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Nangunguna ho sa bunga ng Banal na Espiritu. Nangunguna ho sa palatandaan na tayo sinasamahan ng Panginoon. Mayroong pag-ibig. Ano pa ho? Kagalakan. Anong ibig sabihin na ito? Tumatawa ka kahit na wala kang kausap? Sa iyong kalooban, sa iyong puso, mayroon kang kapayapaan, mayroon kang kagalakan. Ano man ang ginagawa mo, mayroon kang kagalakan. No? So nagiging pagpapala ang buhay natin sa iba dahil mayroong bunga ng Banal na Espiritu. Kahit ang pagdaanan natin kahirapan, kahit ang pagdaanan natin karamdaman, mayroon tayong kagalakan. Sapagkat ang Banal na Espiritu ang siya nagbibigay sa atin ng assurance na sinasamahan tayo ng Panginoon. So hindi ka maaaring guluhin ang sitwasyon, hindi ka maaaring distract ng anumang kalagayan sa daigdig na ito kung nandoon palagi ang pagsama ng Panginoon sa atin. So ito mismo yung sinasabi ni John, no? Sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu, kaya nalalaman natin na tayo sa Diyos at siya naman sa atin. No? Kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. So kapag pinananahanan tayo ng Espiritu Santo, makikita ito sa atin, at patutuunin po na nananatili tayo sa Diyos, at nananatili din siya sa atin. Mga kapatid, may mga pagkakataon minsan na parang malayo ang Panginoon. Parang walang katugunan si Lord. Pero kapag ka nandyan po ang pagsama ng Panginoon, nandyan ang Banal na Espiritu, walang lugar na malayo. Tinitiyak sa atin ng Panginoon na sinasamahan tayo. Tinutulungan tayo ng Banal na Espiritong magtiyaga. Tinutulungan tayo ng Banal na Espiritong mag-antay. Lalong-lalo sa mga panahon o pagkakataon na minsan may mga kahirapang dumarating sa buhay. Lalong-lalo na may mga pagkakataon minsan pinag-aantay tayo ni Lord. Hindi niya agad-agad binibigay yung mga hinihingi natin sa Kanya. Nandiyan ang Holy Spirit, nandiyan ang Banal Espiritu, tinutulungan tayo na magtiwala sa Kanya, umasa sa Kanya. Tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu upang matutong mag-antay hanggat dumating ang katuparan ng mga bagay na ipinangako ng Diyos sa atin. Merong mga panahon na nagsasabi tayo, mga believer tayo, ngunit hindi tayo nakikitaan ang bunga ng Espiritu Santo. Alam niyo kung ano ang ginagawa ni Lord? May mga pagkakataon minsan, tandaan po natin ang katotohanan ito, may mga pagkakataon minsan na ipinahihintulot sa atin ng Diyos na mangyari ang nangyayari sa iba. Mga bagay minsan na hindi natin inakala na sa atin pa mangyayari. Bakit? Kasi kapag minsan, once na sinabi natin, ako'y mananampalataya na, pero hindi makita sa atin ang bunga ng Banal na Espiritu, dumarating po ang panahon na ipinahihintulot ni Lord na mangyari sa atin ang nangyayari sa iba. No? Ito yung sasabi ko na minsan hindi natin inisip na mangyayari sa atin, subalit nangyayari na mga kahirapan, nangyayari ng mga kasiraan. Ipinahihintulot ng Diyos na pagdaanan natin yun upang maunawaan natin yung pinagdadaanan ng iba at sa gayon, maunawaan natin yung ganung kalagayan at ngayon ma-develop sa atin ang bunga ng Banal na Espiritu. Hindi ba minsan,
kapag wala tayong nalalaman sa nangyayari sa buhay ng iba, kadalasan nagiging mapanghusga tayo. Totoo, hindi. No? Ganyan kasi yan. Ganyan nangyayari sa kanila kasi ganun. Ganun tayo. No? Pero nung tayo nang nangyari na sa atin, ganun pala. No? Ganun pala. Kaya, maging mapagpakumbaba sa lahat ng panahon. Kung hindi natin nauunawaan kung ano nangyayari, manahimik tayo. No? And makita natin kung makita natin sa ating sarili paano hinuhubog ng Diyos ang bunga ng Banal na Espiritu sa atin. Ito may automatic? Maaring hindi. Padadaanin ka ni Lord ng mga sitwasyon para lalong makita ang bunga ng Banal na Espiritu. At yun din ang patotoo na masabi mong sinasamahan ka ni Lord. Kasi may mga pagkakataon minsan ng kahirapan ang akala natin hindi na tayo sinasamahan pa ni Lord. Hindi na nangangahulugang nagkasakit tayo, hindi na nangangahulugang dumaan tayo ng kahirapan, dumaan tayo ng mga pagsubok, wala nang pagsama ni Lord. Kadalasan, yun din nga po ang patotoo na tayo sinasamahan ni Lord. Bakit? Inaayos kasi tayo ng Panginoon. Naunawaan niyo ko. So, ang kahirapan, ang karamdaman, minsan palatandaan na sinasamahan ni Lord. Sinasamahan ka ni Lord. No? Yung sinasabi ni Pastor Reggie, no? Huwag kang in Jesus name, lumayas ka sakit. May itinuturo lang pala si Lord, may itinutuwid lang pala si Lord. Dumanas ka na dito kahirapan, may itinuturo lang si Lord. And pansamantala lang kahirapan na pinagdadaanan natin. Matapos na ayusin, Lord, mahubog sa atin ang katangian na dapat na meron tayo bilang mananampalataya. Okay? Ganun ho katindi ang isang mananampalataya na sinasamahan ni Lord. Hindi sa lahat ng panahon maganda ang buhay. May mga panahon na pangit din ang pinagdadaanan natin. May mga panahon na hikahos din tayo. Amen po. Pero ang kagandahan, sinasamahan ka ni Lord. Kahit na may problema, kahit na may sakit, kahit na anong sitwasyon, ang kagandahan, sinasamahan ka ni Lord, hinuhubog ang pagkatao mo upang mahayag ang bunga ng Banal na Espiritu. Iilan na lang kung naniniwala eh. Tatapusin ko na to. So, lahat ng panahon, may pagpapasalamat natin sa Panginoon. No? Sapagkat yun ho'y katiyakan na nandiyan ang kanyang pagsama, inilagay. Kaya huwag ka na magtaka minsan. Kapag kasamot-sari yung problema, samot-sari yung pagsubok, may mga pagkakataon minsan, di ba? Sino bang nakaranas sa inyo? From being unbeliever, no? Or non-believer, and then biglang nanampalataya kayo sa Panginoong Jesus as your Lord and Savior, no? Kay Jesus. And nag-umpisa kayong sumunod sa Panginoong Jesus. No? Nung nag-umpisa kayong sumunod kay Lord, dumating yung sunod-sunod na pagsubok. Sino ang nakaranas ng ganon? Ang tanong na unawaan nyo na bakit nakaranas kayo ng ganon? May inaayos na si Lord sa buhay natin. No? Pero ang kagandahan, sinasamahan tayo ni Lord. Yung security mo, wala naman sa naigdig eh. No? Yung pag-asa mo, wala naman sa naigdig. Nasa Panginoon. Yun ang kagandahan. Hawak ni Lord, kontrolado ni Lord, at anumang pangyayari, lilipas lang. Pero pagkatapos na lumipas, mayroong magandang ginagawa si Lord sa buhay mo. Sa lahat ng panahon, maging mapagpasalamat sa Diyos. Sapagkat ikaw ay nilagyan o tinatakhan ng Banal na Espiritu. Maging maingat ho tayo. Kung sinasabi natin na tayo na kay Kristo, dapat na makita ito sa atin. Sapagkat habang hindi ito nakikita sa atin, hindi matatapos ang mga matitinding kaguluhan sa buhay natin. Para hubugin at ayusin tayo ng Panginoon na maging kahalintulad tayo ni Kristo. Pangatlo, we know that God abides in us and we in Him when we confess the truth about Christ Jesus. No? Chapter 4, verse 14 to 13. Nakita namin at pinatutuhanan
sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang pahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. There is an apostolic testimony that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Pag sinabi ho natin apostolic testimony, pinagtibay ito ng mga alagad. Ang iyong pananampalataya ay hindi ho kathang isip. Halimbawa, sabihin natin ang Islam, paano nagkaroon ng Islam? Sabi nila, kasi si Jesus ay Muslim din. Samantalang dumating po yung Islam sa panahon na ng 500 AD. No? So, una-una pa ang Panginoong Jesus. Namatay si Jesus sa cross, AD 33. Dumating ang Islam, nasa 500 AD na. No? Sumunod na lang sila. And si Muhammad may impluensya ho ng Arianism. Kung bakit ang teaching niya, si Jesus is fully man. No? Sapagkat ang paniniwala ni Bishop Arius, sleeping. Ang paniniwala ho ni Bishop Arius, si Jesus, no, ay 100% man. Hindi siya Diyos. Siya isinugo lamang ng Ama. No? So parang napaka-special lang ni Jesus sa perspective ni Arius. And ang Arianism, sila din po ang mga modern INC and Jehovah's Witnesses ngayon. Okay? So, ganun ho ang paniniwala ng tiyuhin ni Muhammad na nag-influensya din si Abu Bakar na nag-influensya din kay Muhammad. No? And sabi ni Muhammad, nagkaroon siya ng pangitain. No? At yun, ibinigay sa kanya ang aklat na kinasusulatan ng mga banal na salita ng Diyos. No? So, kumbaga, hindi alam kung saan ang pinanggalingan, basta sinabi lang na binigay sa kanya. No? So, ngayon, ikumpara po natin, by the way, marami pa hong mga nagpapanggap ngayon, no? Like Mormons, napupunta sa iyo, i-evangelize ka, shishiran ka. Ang identity ho ng mga Mormons, nagpakakulay puti, yung mga lalaki, na polo, and then mayroong kulay black dyan nakalagay elder, kung sinong elder. So, i-evangelize ka nila, shishiran ka nila ng gospel. And after ka share ng gospel, sasabihin sa iyo, alam nyo ba na mayroon pang another book na ibinigay ang Diyos o gospel na ibinigay ang Diyos na hindi na isulat sa Biblia, sapagkat sabi ni John, kahit na isulat na sa buong Biblia, hindi magkasya ang ginawa ni Kristo. Subalit ibinigay sa mga huling propeta. So kapag sinugot kang hindi, iyon na, mag-uumpisa ang sharing. Ipapakilala nila si Joseph Smith ay isang propeta. Subalit si Joseph Smith ay isang polygamist na napatay sa loob ng bilangguan dahil sa kanyang kaso. So, paano naging propeta yun? No? So, ngayon, aklat na kathang isip din na hindi mo alam kung saan pinanggalingan. So, ikinukumpare lang ho natin para maunawaan nyo. Ngayon, tingnan po natin itong testimony ni John. Ano sabi ni John? Nakita namin. Okay? Ibig sabihin, kung sa korte, kung isa kang eyewitness, mas paniniwalaan ang sasabihin mo. Bakit? Nakita mo mismo. No? Ikaw mismo, sino ba yung whistleblower ngayon ng mga sabungero? No? Basta yun na yun eh. Kilala nyo yun, palagi kayong nanonood ng nag-aabang ng balita. Siya yung eyewitness eh. Nakita niyang lahat. Siya nagpapatunay kung saan itinapon. Diba? So, inalam nga nila kung asaan yung sinasabing itinapon doon yung mga bangkay. Bakit? Siya yung eyewitness eh. Siya yung nakakita. Alam niyo, si John ang nakakita ng lahat ng pangyayari at kaganapan at nakakaalam sa kung sino si Kristo. So pinagtibay mo ito historically. Kaya dito ho natin masasabi na ang pananampalataya ko ay totoo. Amen.
Nag-aantay ka ba ng muling pagbabalik ni Kristo? Dapat mo munang paniwalaan kung sino si Kristo. Dapat mo munang paniwalaan kung ano sinasabi ng Biblia patungkol kay Kristo. No? Hindi mo lang pinaniniwalaan sapagkat sinabi ko lang, kundi pinaniniwalaan mo bilang katotohanan. Sapagkat pag sinabi natin katotohanan, ito'y naganap, ito'y nangyari. No? Ito yung totoo. So, kumbaga, totoo yung iyong pananampalataya sa Kanya, totoo ang pag-asa mo, at ngayon, nagpapatuloy ka sapagkat alam mong babalik si Kristo at babalikan Kanya. Ito yung pangako ng Diyos. Ito yung pag-asa na meron tayo. Amen. Eh, sabihin mo sa iyong katabi, patuloy kang umibig. Hindi na. So, nasa atin ang pag-ibig ng Panginoon, nagnanatili tayo sa Kanya at sa ating pananatili, ating ipinapahayag kung sino si Jesus. If we confess that Jesus is the Son of God, it is the evidence. It is evidence that God abides in us and we abide in Him. Mahalagang kilala ho natin si Jesus. Sapagkat kung hindi natin kilala ang Panginoong Jesus, imposible din pong maipakilala natin siya sa iba. No? So kung naniniwala tayo sa Panginoong Jesus, tinanggap mo natin ang kaligtasan na pinagkaloob niya sa atin. Para sa atin, totoo ang kaligtasan na ating tinanggap. Totoo rin ang impyerno. Nang sino mang wala kay Hesus Kristo ay hindi ligtas, mga kapatid. Napakahalagang na ipapahayag natin ang katotohanan ito. No? Kung sino si Jesus. Na ipapahayag natin ang mabuting balita sa ibang tao. Sapagkat ikaw at ako ay tinubos ng Panginoon. Ikaw at ako ay umiibig sa Diyos, at sino mang umiibig sa Panginoon, ipinakikilala ang kanyang iniibig. Hindi siya itinatago. May mga nagsasabing sila'y umiibig, itinatago yung kanyang iniibig. No? Itinatago sa mga magulang, itinatago sa pastor. Tuloy kapag dumating ang panahon ng kahirapan, lalapit, pastor, pa-counseling po ako, pastor. No? Eh, wala namang kaalam-alam yung pastor. Ah, ganun ba? Kailan pa? So, kung mahal mo, huwag mong itago. Amen. Mga kabataan, amen. Wala. So, ngayon, mahal natin ang Panginoon, dapat natin ipakilala. Amen po. Ipahayag ang pagliligtas na ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. When we know when we know and believe God's love for us, and we abide in love, we love in God and He is in us. Sabi ng verse 16, nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos. At nananatili naman sa Kanya ang Diyos. No? So, pansinin po natin, no? Nagtitiwala tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kung bakit tiyak ang kaligtasan po natin. Walang pag-aalinlangan, walang duda na ikaw at ako ay ligtas. No? Sapagkat pinagtibay ito ng Panginoon na tayo nananatili sa Kanya. So, ang Diyos ay pag-ibig. Tandaan po natin, no? Ang katotohanan ito, ang Diyos ay pag-ibig. Ngunit mahalagang maunawaan po natin kasi isa sa katangian ng Diyos isa sa katangian niya na siya ay Diyos ng pag-ibig. Subalit mahalagang maunawaan po natin na hindi lang natin i-interpret sa isang salita ang katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig. Kasi may mga pagkakataon na pwede natin itong misinterpret, kagaya ng ginagawa ng ilan na sinasabi nila, imposible na ihulog ng Diyos ang sino mang makasalanan sa impyerno. Kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, hindi niya yun gagawin. No? Kung ang Diyos ay pag-ibig, love lang. No?
Walang away-away. Walang palo-palo, mama. Huwag mong palo-palo. Sabi ng bata eh. Kung naalala niyo yung bata na nahulog sa kanal ba yun? Maputik siya. Mama, huwag mong palo-palo ha. So kung iniibig ka ng Panginoon, nandiyan yung justice. Sapagkat si Lord din ay Diyos ng kabanalan. Inamit natin kanina, no? Banal ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So yung kabanalan ng Diyos, alam po natin, ay yung pag-ibig ng Diyos ay palagi nakaugat sa kanyang kabanalan. Ang hustisya ng Diyos ay nakaugat sa kanyang kabanalan. Kung bakit, pwede tayong lumapit kay Lord. Bakit? God is love. No? Kung tayo man nagkasala, God is justice. No? Siya ay hustisya. Bakit? Siya ay Diyos na banal. Binabalansin ng kanyang kabanalan ang lahat ng kanyang katangian bilang Diyos. So sabi ng talata, no? Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos. No? Nananatili sa Kanya. At nananatili naman sa Kanya ang Diyos. So, ngayon, tingnan po natin ang ating pananatili sa pag-ibig ng Panginoon. Paano ba tayo nananatili? Sa panahon lang ba may mga pangangailangan tayo? Lalapit tayo sa Kanya? Sa mga panahon lang ba na may mga karamdaman, gipit ho tayo? Ngayon, ang sabi ng Apostle Paul sa Galatians chapter 2 verse 20, Galatians chapter 2 verse 20, sabi niya, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. No? Ipinako na akong kasama ni Kristo. No? Kung ako may nabubuhay ngayon, hindi na ako nabubuhay para sa aking sarili. Hindi na ako nabubuhay para sa daigdig na ito. Kundi nabubuhay na ako para kay Kristo. Nabubuhay na ako sa pananampalataya sa Kanya. Nabubuhay na ako sa pag-asa sa Kanya. Na siyang umibig sa akin at nagbigay ng Kanyang sarili para sa akin. Dahilan sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, manatili tayo sa pag-ibig niya sa atin. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig ng Diyos na Kanyang itinaranas sa atin. Kung ang pag-ibig ni Kristo ay mananatili sa atin, tiyak din po na magmamanifest ito sa ating mga tahanan. Magmamanifest ito sa mga marriages. Magmamanifest ito sa iglesia. Amen po. Kasi nabubuhay na tayo para sa Kanya at hindi na para sa ating sarili. Mayroong katiyakan palagi sa Panginoon. Mayroong katiyakan ng kaligtasan, mayroong katiyakan na sinasamahan tayo ng Panginoon sapagkat nandiyan ang banal na Espiritu na nanatili sa atin ang Kanyang pag-ibig at tayo naman ay nananatili sa Panginoong Jesus. Let's all stand. Ito'y isang magandang hamon sa atin, mga kapatid. Amen po. Malaki ang nagagawa ng pananatili natin sa pamumuhay para kay Kristo. No? And maging ang pag-ibig na ito na Kanyang ipinagkaloob sa atin. No? Kung ang pag-ibig ng Panginoon na ating tinanggap ay makikita po sa atin. Mga kapatid, tiyak na ang patotoo ng pagiging mananampalataya o tagasund ni Kristo ay makikita po sa atin. Tunay po,
na darating ang araw na may mga bagay na mawawala. May mga tao mawawala. Wag ho nating gawing sandalan ang tao sa mga bagay na nagkakaisa tayo. Okay? Sa pamilya, mga anak, huwag niyong gawing sandalan ang inyong mga magulang na nagiging dahilan ng pagkakaisa at pagkakasundo-sundo ninyo. Nagkakasundo na lang kayo dahil sa inyong mga magulang. Okay? Huwag din po nating gawin, mga magulang, na yung anak na lang natin ang dahilan kung bakit kayo nagsasama bilang mag-asawa. Alang-alang na lang sa anak namin kaya, eto, magkasama pa rin kami. Ano nagpapalakas sa inyo? Ano nagpapalakas sa atin para magpatuloy? Kahit na sa church, huwag niyo akong gawin na sandalan ng pagkakaisa. Kasi, hindi natin alam, isang araw, alisin ako ng Panginoon sa lugar na ito. Ano mangyayari sa church? Hindi ako, hindi ang mga magulang, hindi ang mga anak, hindi ang kung ano man, kundi ang pag-ibig ng Diyos ang manatili sa atin. Makatitiyak tayo magpapatuloy ang anumang sinimulan ng Panginoon kung mananatili tayo sa pag-ibig ni Lord. Mananatili tayo kay Kristo. Ang kanyang pag-ibig ang siyang magbuklod sa atin. Nagpapatuloy kayong magkasama bilang mag-asawa dahil ng pag-ibig ng Diyos ang bumibigki sa inyo. Hindi dahilan may mga anak na kayo. Hindi kayo nagkakasundo ng mga magkakapatid dahilan lamang nandiyan pa ang inyong mga magulang. Kundi ang pag-ibig ni Lord ay visible sa inyong pamilya, sa inyong tahanan. Hindi ka rin nagpapatuloy na maging kabahagi ng pamilya ng Light Church dahilan mayroong Pastor June o dahilan mayroong mga elder na nag-i-encourage sa atin, kundi dahilan kay Kristo. Walang ibang pinakang sentro, tayo ang Panginoon. Naway itamang muli ni Lord ang ating damdamin, ang ating puso sa pag-ibig na meron siya sa atin. Let us pray. Hallelujah. We glorify your holy name, Lord. Salamat, O Diyos, sa mga pagtutuwid mo sa amin, mga pagtuturo. May mga pagkakataon minsan, O Diyos, na nagiging dahilan upang kami magpatuloy at manatili. Dahilan minsan sa tao, O Diyos. Subalit, Lord, minsan tao din ang nagiging dahilan kung bakit kami bumabagsak. But right now, Lord, Ikaw ang sentro ng aming buhay. Ikaw ang sentro ng aming pagmamahal. Na pag-ibig din na dapat naming i-extend sa iba, O Diyos. Lord, hayaan mo na lalong ma-develop sa amin ang bunga ng banal na Espiritu. Lord, hayaan mo, O Diyos, na patuloy na makita ito sa amin na kami nabubuhay para kay Kristo. Sapagkat ang buhay na ito ay binayaran ng mahalagang dugo ng Panginoong Jesus. Tinubos mo na kami, Panginoon. Lord, kung meron man pong mga hindi pagkakaunawaan sa mga pamilya, sa mga mag-asawa, kung meron man, O Diyos, na mga panahon, punto ng buhay, ng mga kahinaan at mga panahon, Lord, na nais ng huminto, I pray, Lord, na yung muling iparanas ang iyong pagmamahal, Panginoon. Muling buhayin, Panginoon, ang pag-ibig na ito sa isa't isa. Maging sa iglesia ito, Lord,
We pray, Panginoon, na gayon din po ang patuloy na mangibabaw ng pag-ibig mo ang siyang umiral sa iglesia ito, Panginoon. Sapagkat kung paano mo ito pinasimulan, Lord, nakita din namin na maraming mga naging kaganapan, mga pangyayari. Subalit, Lord, patuloy mo kaming itinuwid at tinuruan. Ibinangon, Panginoon, upang maging pagpapala ng iyong pagmamahal. Nagtitiwala kami, O Diyos, na ang iyong pagsama sa Light Church ay patuloy na magiging dahilan ng patuloy na paglago. Sapagkat kung nasaan ang iyong pabor, nasaan ang iyong pagsama, palaging may pagpapala, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. I pray, Lord, na sa bawat isa sa amin, mangibabaw ang pag-ibig ni Kristo. Sa bawat tahanan, mangibabaw ang iyong pagmamahal, lalong-lalo, O Diyos, sa iglesia ito, na ang pag-ibig mo ang manatili, na matiyak namin ang kaligtasan ng pinagkaloob, ang tatak ng Santong Espiritu at ang bunga nito hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Salamat po, O Diyos. And I pray, Lord, na sino man may mga karamdaman ng ang puso, ang kagalingan mang siyang dumaloy. Purihin ka po, Diyos. Ito pong aming samodalangin in Jesus' name. Amen and amen. Praise God.